Hi everyone! Welcome to the Empath Art, guys. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong lessons in life, guidance, and love connections na ating mababatid for this reading. Mga aral sa buhay, mga gabay, sa buhay pag-ibig, kung ano na naman kaya ang nais sa atin ipakita ng ating spirit guide. Spirit guide, send us messages. Kung meron kayong mga questions na pwede natin maging topics sa mga susunod na readings, comment down below, okay? Okay, we have here the Devil, 5 of Swords, Justice, Strength, Judgment, Seven of Cups, Ace of Coins, King of Cups, Two of Coins, and Four of Swords. So, maari talaga na meron na naman tayo ditong complicated na relasyon, very toxic relationship, and complicated. 5 of Swords, wala kayong ginawa kundi magtalo, mag-away, Devil, very toxic relationship. Yung parang kala mo, hindi ka na makakawala sa relasyon to kasi nakatali ka sa isang taong sobrang toxic na maaring 7 of Cups, isa ka lang sa mga options niya or napakarami niyang person involved. No, kung baga sa lalaki, babaero ito, kung sa babae naman, ang dami niyang mga lalaki. Or kahit sabihin natin same sex, 'di ba? Na magkarelasyon, marami talaga involved dito. Hindi siya mapakali or hindi siya kontento sa isang tao lang. At maaring isa ka sa mga minamanipulate niya. Marami kasing ganoon eh. Kala mo ikaw lang, 'di ba? Tapos magaling mag-manipulate, magaling mapapaniwala na ikaw lang, ganyan ganito. Kala mo napakabuti niya pero pagtalikod or ano, ang dami palang mga itinatago na katotohanan. Ang dami pala niyang mga kasinungalingan. At hindi lang ikaw, at hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami pa, no? Parang hindi pa pakali sa isa lang to. Ang dami niyang mga kalokohan. Kaya somehow, humuhugot ka ng lakas ng loob. Parang ang ginagawa mo, nagiging kalmado ka at pinapag-isipan mong mabuti kung paano makawala sa taong to. Masakit, syempre, ginamit ka eh. Masakit, syempre, dahil pinaibig ka eh. Pero ang totoo, wala naman talagang tunay na pagmamahal sa'yo yan kasi isa ka lang sa mga niloko niya. But ito yung nagpatibay sa'yo. Yan. At meron mga bagay na nakapagpamulat sa'yo to stop na this kind of relationship. Kasi alam mo naman, hindi talaga worth it. No? Yung someone na pinaibig ka, inano ka na kunwari mahal ka, pero hindi naman talaga. Para lang makuha yung gusto niya sa'yo. Hindi pala maganda yung intention niya. Hindi pala mabuti yung interest niya sa'yo. Mabibigyan naman to ng justice, ibig sabihin, makakawala ka sa taong to dahil mamumulat ka eh. Mamumulat ka sa katotohanan at ngayon, mawawala yung sabi mong pagmamahal sa kanya. Kasi, mas aangat dyan yung sa isip mo
na hindi naman talaga dapat mahalin yung ganong klaseng tao. So, mamumulat ka, magkakaroon ka ng lakas ng loob na umalis sa taong yon, na totally i-cut na yung taong yon. No, gusto mo na mas relax na lang dahil syempre nasaktan ka rin eh. Gusto mo ipahinga na lang yung isipan mo. Kaya ang ginawa mo, 2 of coins, ayan, kaliwat kanan ng mga pwede mong pinagkakaabalahan para lang hindi na maisip pa yung taong yon. Kasi kapag wala kang ginagawa, the more na wala kang ginagawa and you are alone, the more na iisipin mo ng husto, maiisip mo ng husto yung taong yun at sa mga sakit na dinaras niya o naranasan mo sa taong yun. Pero kapag nagiging busy ka, nadadivert yung isipan mo dun sa ginagawa mo. Kaya ang ginawa mo, kaliwat kanan siguro yung racket mo or yung mga opportunities na tinitake mo para mas maging busy ka. At magkakaroon naman ng justice dyan. May sabihin, makakamtan mo yung hustisya na itong taong to, babalik naman sa kanya yung karma niya. Pero sa'yo, Ace of Coins, big sabihin, this is a new opportunity, a romantic opportunity for a new beginning with someone who is loving you, the kind of love that you deserve. King of Cups, siya yung emotionally balanced, alam niya kung paano ka itrato ng tama at nandun talaga yung pagmamahal sa'yo. Kaya mabuti na lang na natauhan ka dito sa taong to dahil merong someone na darating sa buhay mo na pakamamahalin ka. Minsan kasi natatakot tayong umalis sa isang relasyon, lalo na kapag pinairal mo masyado yung emotions mo. No? Tapos, natatabunan na yung tamang kaisipan. Kahit na alam mo na minsan na ganun, tapos nagbubulag-bulagan ka, nagbibingi-bingihan ka, kasi mas nangingibabaw yung emotion. Hindi, mahal ko siya, ganyan. Kaya nagbubulag-bulagan ka kahit minsan nakita mo na talaga yung ginagawa sa'yo, yung pagtrato sa'yo na hindi tama. Nagbibingi-bingihan ka, lalong-lalo na kapag sinabi na ng pamilya o ng kaibigan mo na ganito yung taong to. Diba? Tapos, dinideny mo sa sarili mo eh. Kasi nga, you are being manipulated. Hinayaan ng parang ang ginawa ng taong to ay hinayaan niya mahulog ka ng husto sa kanya, sa bitag niya. Para hindi ka basta-basta makawala. At ikaw yung talo dito. Mabuti na lang nandito yung judgment. May sabihin na tauhan ka na talaga ng gusto. May sabihin, mas nangibabaw na yung kaisipan mo kaysa doon sa emotions mo sa taong yon at namulat ka na sa katotohanan at nagawa mo na rin pakawala ng sarili mo sa taong yon at bumangon at nagkaroon ng bagong simula. And that's the time that the new person, loving person is coming into your life. Ganyan naman talaga eh. Kaya yung iba natatakot sila na kumawala sa ganong klaseng relasyon kasi kala nila wala nang love, new love, wala nang panibagong pag-ibig or wala nang tatanggap sa kanila, 'di ba? Lalo na kung ganun yung mga naging nakaraan nila. No, you deserve someone better. Believe that there is someone that is truly for you. Kasi kung ano yung beliefs mo, yung feelings mo, yung thoughts mo, yung actions mo, yung words mo, those are energies. Kaya kung ang paniniwala mo, hindi ka nakarapat-dapat, ganyan ka na lang, wala nang someone na magmamahal sa'yo, hindi ka ganyan ganito. Napaka-low ng vibrations mo. And you will attract those kind of toxic persons. Or wala ka naman talagang, di ba, someone na nakakatulong sa'yo, which is ang sarili mo. Kaya kailangan mong pataasin yung vibrations mo, i-clear out those negative energies by cutting that kind of person and to start over and believe that you are worthy of love. Nire-raise mo yung vibrations mo and be grateful dahil you are being guided to is new direction, to the right direction in your life. Huwag kang matakot na magsimula muli.
Huwag kang matakot na mawala sa ganyang klaseng manipulative, toxic person. It's up to you. Bakit it's up to you? It's up to you to stand again, or it's up to you na hayaan yung sarili mo na lugmok na lang sa ganyang klaseng relasyon. So it is up to you. Remember, kahit anong care ng mga taong nasa paligid mo, pamilya mo, kaibigan mo, kahit anong payo nila, kahit anong malasakit nila, it is up to you to help yourself, to redeem yourself, and wait. Wait for a new beginning. Wait for the right person in your life, and wait para sa promise sa'yo ni God, ng universe, which is someone better, someone that you truly deserve, the life that you are being happy, the life that will give you abundance of love. Minsan kasi kapag minamadali mo, tapos sumama ka na sa mga ganong klaseng tao, di ba? Napapasama ka pa. But you just have to wait. Botanical inspiration, dalawa po yung lumabas. Coreopsis, tick seed, always joyful. Yan. Write it on your heart that every day is the best day of the year, by Ralph Waldo Emerson. Kailangan be joyful tayo. It is also one way of raising your vibration. Be joyful and be grateful sa lahat ng mga blessings na nakakamtan mo sa buhay. Sabihin, paano ako magiging joyful? Napakasakit nga ng ginawa sa akin ng taong yun. You allow yourself to be hurt by that person. But if you do not allow yourself to be hurt, if you do not allow yourself to be treated that way, kaya nga it's up to you eh. Kailangan wag mong hahayaan na saktan ka. Pero kung ikaw mismo hinahayaan mong paulit-ulit kang saktan, wala kang respeto sa sarili mo. Bellflower. Campanula. Gratitude. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow, by Melody Beatty. Gratitude. Kaya nga joyful and gratitude. Be joyful every day and have a gratitude. Diba? Kailangan meron tayong gratitude kay God, sa universe, in even simple things, simple blessings in our life. Kasi itong mga tao na to, ginagamit lang talaga yan minsan, no, for you to become stronger, for you to learn lessons. Okay, so just be grateful. And it will raise your vibrations. Pagising mo sa umaga, magpasalamat ka, say a little prayer, and be thankful sa lahat ng blessings mo sa buhay. And kailangan damahin mo. You are being joyful. Kailangan as if nakamtan mo na, at as if nandiyan na yung tao na tunay na mapagmahal na para sa'yo. Yung feelings that you are joyful and grateful. And the universe will give you that kind of relationship. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on TikTok and Facebook. Have a good day po and God bless.